Muling nating buksan ang aklat ng mga kwento dito sa Love Notes, kung saan bawat kabanata ay isang awit na sumasalamin sa ating mga buhay. Handa ka na bang makinig sa panibagong himig ng pag-ibig at sakripisyo? Kung oo, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang bell para wala kang mamiss na kahit isang tagpo. Simulan na natin. Si Sofia Shay ang tinaguriang prinsesa ng Manila. Nag-iisang anak ni Don Alejandro Shay, isang business tycoon na may hawak sa kalahati ng ekonomiya ng bansa. Sanay si Sofia na nakukuha ang lahat ng gusto niya: luho, kapangyarihan, at respeto. Ngunit ang buhay niyang perpekto ay biglang ginulo ng mga banta sa kanyang seguridad. Isang anino ng panganib na bumubuntot sa bawat galaw niya. Isang araw, sa gitna ng campus, hinarang ang magaranyang kotse ng isang simpleng motorsiklo. Ang driver, isang lalaking may matipunong katawan at seryosong mukha, ay hindi matinag. Excuse me, do you know who I am? Get your cheap motorcycle out of my way. This is a motorcycle lane, miss. Matuto ang maghintay, hindi sa iyo ang kalsada. Ang simpleng sagutan na iyon ay nag-iwan ng inis sa puso ni Sofia. Para sa kanya, ang lalaking iyon ay isang bastos at walang modo. Ang hindi niya alam, ang lalaking iyon ang magiging anino niya sa mga susunod na araw. Dahil sa tumitinding banta, nagdesisyon ang kanyang ama na kumuha ng isang personal bodyguard. At nang ipakilalo ito sa kanya, halos lumuwa ang mata ni Sofia. Ito si Liam, isang dating Special Forces soldier at ang mismong lalaking nakaaway niya sa kalsada. Sofia, this is Liam. From now on, he will be your shadow. Saan ka man magpunta, kasama mo siya. Walang pero-pero. What? Dad, no! I don't want this caveman following me around. My job is to protect you, Miss Sai, not to be your friend. Naging impyerno ang mga unang araw nila. Bawat kilos ni Sofia, nakabantay si Liam. Bawat utos ni Sofia, sinasagot ni Liam ng isang matigas na hindi kung ito'y labag sa security protocol. Ngunit sa likod ng kanilang pag-aasaran, nakikita ni Sofia ang dedikasyon sa mga mata ni Liam. At nakikita naman ni Liam ang kalungkutan sa likod ng pagiging arugante ni Sofia. Isang gabi, sa isang charity ball, habang nakatayo si Sofia sa entablado para magbigay ng speech, napansin ni Liam ang isang maliit na pulang tuldok na gumagapang sa dibdib ng dalaga. Isang sniper. Walang segundo para mag-isip, walang oras para sumigaw. Ang tanging tumakbo sa isip ni Liam ay ang isinumpa niyang tungkulin. Bago pa man may makakilos, tumakbo siya paakyat ng entablado. Sofia! Tapa! Itinulak niya si Sofia palayo. At sa sandaling iyon, isang malakas na putok ang umalingaw sa buong ballroom. Ngunit ang balang para kay Sofia ay hindi tumama sa kanya. Sa halip, sinalo ito ng lalaking dati niyang kinamumuhian. Bumagsak si Liam sa kanyang harapan. Ang puting damit nito ay unti-unting binabahiran ng dugo. Lumuhod si Sofia, nanginginig, at tinakap ang lalaking nagligtas sa kanya. Liam! Liam, no! Bakit mo ginawa to? Bakit? Dahan-dahang iminulat ni Liam ang kanyang mga mata. Isang malihit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang hinahaplos ang pisngi ni Sofia. Trabaho ko, naprotektahan ang prinsesa ko. Sa sandaling iyon, nawala ang kanilang mga titulo. Hindi na siya ang bilyonaryang prinsesa at hindi na rin siya ang hamak na bodyguard. Sila'y dalawang taong pinag-isa ng panganib at ngayon ay pinaghihiwalay ng kamatayan. Ang balang iyon ba ang tatapos sa kanilang kwento? O ito na kaya ang magiging simula? Ang bodyguard na isinumpang protektahan ay nagbigay ng kanyang buhay. Ngayon, ang prinsesa naman ang kailanang lumaban para sa kanila.